Isa hong napakalaking karangalan. Napakalaking karangalan para sa mga Pilipino sa Italia. At dito sa Milan ngayon, na isang tao na nasa puso ang kabutihan ng bawat Pilipino ay narito at kapiling nating lahat. Hindi ko, kayo na ho ang makakapaghusga sa mga nagawa ng ating panauhing pandangal. Kung tayo ho ay may mga kailangan, pagkain, clothing, bubungan, ang atin pong panauhing pandangal nag-focus ng kanyang energy ng lahat sa kanyang kakayanan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na magkaroon ng bubong sa ibabaw ng kanilang ulo. Ikinagagalok ko pong ipakilala, mga kababayan ko, ang Vice Presidente ng Bansang Pilipinas, ladies and gentlemen, our Vice President Noli Cabayan de Castro. Salamat po. Dito pala, pag Vice President na magsasalita, pinapatayan ng microphone. Okay. Pwede mo ba kayo lumapit din eh? Yan. Ayaw na lang pala dito eh. Diyan lang. Masisira ang equipment. Yan, diyan lang. Okay. Buongiorno. Kala nyo, kayo lang ha. Buongiorno. Meye. Buongiorno. Good day, kabayan. Kabayan. Sono molto felice di essere qui oggi con voi. Madam Mayoli. That's right? Correct? Okay. Masaya po ako makasama ngayong araw na ito ang ating mga kababayan po dito sa Milan, Italia. Palakpakan ho natin ang ating mga sarili! Alam ko po na hindi ninyo kailangan ng translation sa mga sinabi kong Italiano. Dahil kayo marurunong na. Mga pagkain na ninyo ay pizza, saka spaghetti. Nakakalimutan na ninyo ang pansit at saka puto. Hindi pa. Eh wala akong nakain pansit at saka puto eh. Meron pala. Alam ko po na mga kababayan natin, kahit saang bahagi ng mundo mapunta, agad na natututunan ang wika, ang gawi, at ang kultura ng bansang kanyang kinalalagyan. Tama? Tama. Kaya naman sa araw na ito, nang makita ko po kayo, akala ko, puro Italiano na kayo. Mas maganda pa. Naintindihan kayo nila yun? Non esto scherzando. I'm not kidding. Totoo yun. Marahil po itatanong ninyo sa ganito. Bakit po panay ang banat ni kabayan ng salitang Italiano? Siguro po hindi nyo alam. Nag-aral po ako ng kaunting salitang Italiano. Oo. Ang dahilan, noong pong taong 2004, inalok ako na gumawa ng pelikula kasama si Claudine Barreto. Yung Milan. Ang pamagatsara mo ng pelikula namin ay Milan. Kapalit ni Piolo. Kaya lamang po, tumakbo ako sa eleksyon sa pagka-vice presidente. Kaya pinalitan na lamang ako ni Piolo Pascual. Ang sabi naman noon ng producer, hindi bale. Kamukha ko naman si Piolo. Hindi pala. Si Piolo pala ay kamukha ni Vice President. This time, esto solo scherzando. I am just kidding. Joke lang. Tatlo po ang aking pakay ng aking pagdalaw dito sa Italia. Una, narito po ako para magpasalamat sa inyong lahat
Maraming salamat po sa inyo. Kabilang po kayo sa marami nating kababayan na tatrabaho sa ibang bansa. Bunga ng labis na pagmamahal, siyempre sa kanilang pamilya. Di ba karamihan po sa inyo ay narito dahil sa mahal ninyo ang inyong mga pamilya. Kahit iniiwan po ninyo. And of course, sabi nga ho ni Miss Mayoli ay hindi nyo dapat kalimutan ang inyong pinagmulan, ang bayang Pilipinas. Dito lamang po sa Milan, kayo ay mahigit sa 35,000. Yun ay documented lang ha, hindi pa kasama ang hindi documented. Kaya maraming salamat dahil po sa inyo at sa marami pang kababayan nating overseas Filipino workers. Ang gusto namin itawag sa mga OFWs ay mga Filipino expats. Di ba? Kalimutan na natin yung overseas Filipino workers. Nananatiling malakas po ang ating ekonomiya nang dahil po sa inyo. Ang inyo remittances sa atin ay nagiging haligi ng patuloy nating economic growth and stability. At magpapasalamat na din po ako sa inyo sa ngalan ng inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong tulong sa kanilang education, sa kanilang health, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang future, kinabukasan. Alam ko pong malaking sakripisyo ang maging malayo po sa kanila. Pero pinili ninyo ang sakripisyo nito para matiyak lamang na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Magpapasalamat din po ako sa inyo bilang Vice Presidente ng Pilipinas at bilang Presidential Advisor on Overseas Filipino Workers. Maraming salamat po sa karangalang ibinibigay ninyo sa ating bansa. Salamat sa napakagandang reputasyon ng ating po mga Pilipino ngayon sa ibaing dagat. Reputasyon ng sipag, talino at ang galing ninyo sa pakikipagkapwa-tao. At dahil sa magandang reputasyon na yan, na tinutulungan ninyong mabuo, ang Filipino professional at overseas workers ay patuloy po na in demand sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kahit tanso kayo magpunta sa mundo, nandun ho, may Pilipino. Muli, maraming salamat sa inyong lahat, mga kabayan. Grazie. Kabayan. Grazie. Grazie. Ang pangalawang dahilan ng aking pagdalaw ay para batiin kayo in advance ng isang maligayang pagdiriwang po ng ating ika-112 taon, 112 ng Philippine Independence. At dito po ay pagdiriwang natin kasunod ng tagumpay ng kauna-unahang automated election sa ating bansa. At kasama po ako sa maraming natutuwa sa tagumpay ng ating first automated elections. Sa kabila po ng mga nagkaroon ng aberya, ng hindi pagkakasundo, ng mga debate, awayan, tuliksahan, naitaos din ang maayos na automated elections. Para din sa Italia, di ba? Marami din dito ang debate. At karangalan po natin bilang mga Pilipino na ipakita po sa buong mundo na kaya natin magdaos na isang malinis, maayos, at mabilis at kapanipaniwala or credible election. Ang malinis, mabilis at kapanipaniwalang eleksyon po ay mahalagang bahagi ng ating kalayaan. Kaya dahil dito, naipakita natin sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating kasarilan na karapat-dapat tayo na ipaglaban ang kalayaan. At kaugnay po nito, nagpapasalamat po ako sa inyo at nagpapagot ng aking taus-pusong congratulations. Ito po ay dahil sa ating mga Filipino committee sa Milan ay kabilang po sa maraming Pilipinong bumoto sa pamamagitan ng ating overseas absentee voting system. Sana po sa susunod marami pa mga Pilipino ang boboto dahil dito sa Milan ay ilang porsyento lamang po ang bumoto nitong nakaraang eleksyon. Sana po sa susunod, kung talagang mahal natin po ang ating kalayaan, mahal natin ang isang malinis na eleksyon, sana po bumoto tayo.